episode ngayong gabi. A. Cellphone. B. Mansyon. I-text ang MMK space letter of answer at isend sa 2366. I know this is the worst time to break this news to you. Pero kailangang malaman niyo bago mahuli ang lahat. I'm sorry, but your construction business is facing bankruptcy. Darwin entered into a deal as contractor for a foreign investor. Magtatayo raw sila ng mga subdivisions. Nung nagawa na, tinakuhan siya ng foreigner. At dahil siya yung contractor, siya yung nagkautang-utang at siya hinabol ng lahat ng kinontrata nila. So, he lost around 27 to 28 million. Kaya dahil doon, nabenta na ni Darwin ang lahat ng properties niyo to pay off the debts. At ngayon, this house, naka-collateral sa bangko to salvage the business. Jane, ano ibig mo sabihin? We don't have the money that we used to have. I'm sorry, but you have to prepare yourselves. Your father left some savings in the bank at saka may makukuha sa insurance niya. Magagamit niyo yun, so for the next year... Alam ba ito ni Dina? Tinago ni Darwin kay Dina para protektahan ng pamilya. You know, Darwin, as much as possible, kung may problema, sasarilinin niya. He would shield his family, especially the children, from any trouble. Yaya, ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na huwag magpapasok na kahit sinong bisita dito? Darlene? Pasensya na ate.
Darlene, huwag mo na silang pagalitan ako. Ako yung nakiusap eh. Hindi ka na dapat pumunta dito. Darlene, I'm just worried about you, okay? Hindi mo na sinasagot yung mga tawag ko eh. Hindi ka na pumupunta sa school. Hindi ka na nga lumalabas sa bahay na to eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Tinatanong mo ko, pero hindi mo alam kung ano nararamdaman ko. Darlene, I know. How could you know? Nakatayan ka naman ng ama. Yung mami mo ba nandun sa ospital? Yung kabahayan ninyo unti-unting nawawala. Alam mo ba kung anong pakiramdam nun? Hindi. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung paano ako nagkikilty kay Daddy. Nangyari ang aksidente dahil sa akin. It's not true, Darlene. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ng sarili ko. Darlene, huwag mo sisihin ang sarili mo, okay? Namatay ang Daddy. Dahil sa akin. Hindi mo ginusto yun. Wala kang kasalanan, Darlene. Anong wala? Sinuway ko sila dahil sa'yo. And every time, naaalala kita. Every time, nakikita ko tayo, it reminds me of how I brought this tragedy to this family. Sana umuwi na lang ako ng mga ganong araw na yun, Chris. Sana hindi na lang ako sumama sa'yo. Chris, sana hindi na lang ako nagsinungaling. I'm sorry. Sorry. Hindi ko alam kung paano pagkagaan ng loob mo. I wanna tell you to move on na huwag pabayaan ang sarili mo ang pag-aaral mo. You're graduating, Darlene. Pero naiintindihan kita. Hindi ko man nararamdaman ang nasa loob mo. Naiintindihan ko sa akin na pinagdadaanan mo yun. Chris, I just want to be alone. Just let me be alone. Kung mararamdaman mo na kailangan mo na ako. Kahit anong oras, kahit nasaan ako. Just let me know and I'll be here for you, okay? I felt so guilty dahil sa nangyari sa parents ko. I felt so weak, so helpless, so miserable. Marami na akong napapabayaan. Nakalimutan ko may kapatid pa rin akong naghahanap ng atensyon at pagmamahal. Ba't may bag ka? Alis ka? Ate, doon muna ako sa classmate ko. Doon muna ako titira. Ha? Masyado nang tahimik dito sa bahay. Wala na akong makausap. Ganon din naman sa ospital. Sa bahay ng classmate ko, doon maingay.